Good evening mga idol. At ito nga pala yung hibiscus na tinanim kong cuttings. So bali, tinanim ko siya noong October 9, 2024. So, 4 na buwan na siya noong January 9. So, bakit natin siya i-repot? Kasi nga, sa nakita ko, yung ano niya, hindi na ganun kalakas. Kahit na i-fertilize natin yung puno, hindi talaga nag-induce yung mga branches. Matamlay siya, oh. Kaya mapapansin nyo yung mismong sanga niya, iba na yung itsura. Tapos, nagkaroon pa siya ng fungus or aphids. Hindi ko masabi kung aphids ba to eh. O, eto siya. Pakita ko sa inyo. Ito, galing dyan. Tapos, ay nakita nyo isa na to. Ayan. So, pagka yung dulo ng sanga natin, ayaw nang tumuloy kagaya niyan. Ayan, nakita nyo yung isa na yan. Ganyan. Tapos, yung dahon niya, hindi na perfect yung shape niya. Ibig sabihin nun, meron na siyang fungus or aphids na nakadikit sa mismong ring of nodes na siyang pumipigil para lumabas yung magandang sanga. So, ito yung magandang sanga. Ayan, nakita niyo to. Ayan. Ayan, ang ganda, di ba? So, diyan mo makikita, diyan may compare talaga. So, ang advice ko sa inyo, pagka ganyang nagkaroon ng ganito na yung puno nyo, bili na kayo ng Nordox WG75. So, sa Shopee may mabibiling ganun. Tapos, ang apply nun, pagka meron na nito, every 3 days, maglalagay na kayo niyan tuwing gabi or hapon, yung wala ng araw. So, yun. Kaya mapapansin niyo yung mga puno ko, bakit pula yung dahon? Kasi Nordox yun, na pang fungicide. So, yun. Tapos, balikan natin. Ito, irerepat natin kasi nahihingi na siya ng malaking taniman kaya hindi na nag induce ng panibago yung kanyang branches. Kahit i-fertilize natin na i-fertilize siya, hindi na magbibigay yan ng magandang sanga. So, like example, ito. Nasusunog lang yung ugat niya. Ayan, may mga ugat na lumalabas niya sa ilalim. Nasusunog lang. Ibig sabihin, sa loob ng 4 na buwan, ito, marami ng ugat re. Yan. Tapos, ang kagandahan dito sa gagawin natin, ireripat natin siya, maiaayos natin, kumbaga maisusuklay na natin yung mga ugat. Halimbawa, ayan. Yung ugat na nandito, pumunta doon, mailalagay na sa tama. So, yun. Tapos, ito yung paglalagyan natin na paso niya. Itong malaki na to. Okay, magre-repat tayo ngayon. Bago tayo mag-repat, tanggalin muna natin lahat ng dahon para hindi ma-stress yung puno kasi magagalaw yung ugat niya. Pag nagalaw yung ugat niya, mahihirapan ngayon yung ugat niyang mag-supply sa taas kasi wala namang kakain dahil wala namang dahon. So, yung dahon ang kumakain at bibigyan ng ugat. Makita natin ngayon yung ilalim nito sa loob ng 4 na buwan. Kung ano yung resulta. Biniya ko kasi to ng 4. Iniwalay ko yung pinaka, ano niya, ugat, success. Ayos. Ito nyo, ganda nung ano, puro hair root. So, ibig sabihin, yan ang kumakain yung maliliit na yan. Yung malalaki kasi hindi naman kumakain yun. Yun lang yung nagdadala papataas. Pero yung maliliit na hair roots, yan ang kumakain. Yan. Yung maliliit na yan. Sipin nyo, sa loob ng 4 na buwan, ganyan na yung ugat niya. Kaibigan, bago mo tapusin ang aking video na to,
baka pwede mong i-like and subscribe ang aking YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat. Ayan. So, ito yung front natin. So, binigyan ko siya ng apat. Ito yung isa. Ito yung isa. Ayan naman yung isa sa likod. At ito yung isa. So, bali ang gagawin natin ngayon dito, lahat lang ng mga yung mga kailangan lang natin doon sa biniyak na yun, yun lang ang ititira nating ugat niya. At yung mga nasa ilalim, tatanggalin na. For example, ito, halimbawa ito. Wala na yan. Lahat ng mga nasa ilalim na yan. Yan siya. Tingnan nyo, ang healthy, ang lakas nitong isa na to. Yan yung biniyak natin, di ba? So, ito yung isang ugat na malaki. Ayan, ayan. Ayan, oh, nasa gilid siya ng galing. Oh. Ang ganda nito, healthy. Yung isa na yan. So, ang gagawin natin ngayon dyan, para maging flat na siyang ganito, para maging flat ng ganyan, may gagawin tayo. So, ito ngayon, lalagay natin to. Iyero lang to na ginupit ko at sinape ko ng pagganyan para pa-oval. Tapos, nagamit tayo ng isang pako, ayan, sa gitna. Ngayon, ang gagawin natin para maging flat yung ugat natin, lalagyan natin dito yan. So, siguro naman nakikita nyo to sa mga posts ng ibang bansa na ating nagagaya lang din naman sa paggagawa ng bonsai nila. Ano siya mga idol, pinakulang natin yan sa ilalim. Ang mangyayari ngayon dito, magiging flat ngayon yung daloy ng ating ugat. So ayan, yun ang kagandahan sa kanya. Kapag mayroong plate sa ilalim, ayan siya. Pagka okay na yung ugat na yan, tatanggalin na natin yan. So, ito yung gagamitin natin paso. Inilaki natin siya ng konti. Tapos ito yung screen. So bali ang gagawin natin, paglagay tayo ng screen, so ito yung wire na gagamitin sa screen. Le-letter Z muna natin siya. So ayan, letter C. So pagkatapos niyan, ito naman, ibebed natin. Ayan. Ayan o. Ayan siya. Ganyan ang paggawa ng clip doon sa ating screen. Tapos, ano lang natin ng konti. Yan. So, yun na ngayon siya. Ganon din yung isa. Tapos, kunin natin yung screen. Ito yung screen. Nalagay natin to dito. Pagkalagay, kunin natin yung paso. Nalagay sa butas. Ayan. Ayan siya. Tapos, sa ilalim, diin natin to. Nakadiin tayo din sa loob at didiin natin din sa ilalim naman. Ayan. Ayan siya. Ngayon, pag ginalaw mo ngayon yan, wala nang ano yan. Kasi nakalock na siya. Okay. Tapos, ito yung pinakamahalaga. Lagay tayo ng anchor. Yan. So, nalagay natin yung anchor. Ang susunod na dyan ay pang ilalim nating sa drainage. So, ito yun. So, magtitipid ako ngayon daw gagamit ng pumice. So, river sand na graba. So, yun ang gagamitin natin. Tapos ito naman yung binistay na S1.
bago tayo magtanim, itong lupa natin, kinakailangan siksik na siksik yan. Para pag inangkor natin siya, hindi siya gagalaw. Ganda oh. Talagang di mag-i-stack ang tubig. Kasi maganda yung ano ng river sand. Tapos lalagyan na natin yung halaman. So eto na siya ngayon. Diba? Huwag nyo muna ilalabas yung ugat hanggat maaari. Ngayon, makalipas sa mga ilang buwan niya, mga 6 na buwan o 5 buwan, pwede tayong magdagdag sa ilalim ng lupa para iangat siya at maiyais ng maayos yung ating mga roots. Sa ngayon, hindi muna natin siya ilalabas. Kumbaga, ilulubog pa natin ng konti para lang maalagaan ng maayos yung ugat at hindi ma-expose sa araw. Kasi unang-una, puro hair roots yung nandyan. Hindi siya ganun kalakas pa. Kaya kinakailangan itago muna natin. Dahil minsan di may iwasan pag nagdilig ng halaman, nahuhukay yung lupa, hindi nagiging maayos yung ugat natin. Ayan, tapos ngayon, iayos natin yung ugat. Bago natin tabunan ng lupa, dapat nasa ayos na lahat. Kung saan natin gusto ilagay yung ugat, mailalagay na natin. Ayan. So, nalagay na natin. So, balikan natin yung root system natin. Ito, 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock. Pwede na natin tabunan yan. Huwag muna tayong mag-aangkor hanggat hindi nagiging siksik yung lupa natin. Pansin nyo, sinisiksik ko ng sagad. Pero mamaya, pansisiksik ko dyan, tubig na. O yan, yan na siya ngayon. So, hindi pa natin i-anchor yan. Ang gagawin natin, didiligan natin hanggang masiksik yung lupa. Yan mga idol, siksik na yung lupa at mag-a-anchor na tayo. So, halimbawa, itong dalawa naman na to,
ng magkasama, dadali natin sa likod. At ito naman sa harap. Ito namang isa. Sa front naman natin ilalagay. Lagi niyong tatandaan, pagka mag-a-anchor kayo, huwag niyo munang i-anchor nang hindi pa nadidilig. Kasi hindi pa siksik ang lupa nun. Ayan na siya ngayon. Kahit angatin nyo yan, hindi yan nagagalaw na kasi nga siksik na yung lupa. Tapos, syempre, hinila natin yung wire. Yung mga part ng wire kanina, nagalaw yun. Dapat diligin para masiksik uli. So, pag nasiksik yan, lalo pa siyang sisikip. At yun, mga idol, hanggang dito na lang ating video. At sana meron kayo napulot sa aking binahagi sa pagbubonsai. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At God bless po. Thank you.